Okay, so purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so nung nagdaang mga linggo, for more than a month, diniscuss natin ang Leviticus. At napag-usapan po natin yung iba't ibang klaseng animal sacrifices na ni-require ng Panginoon para sa katubusan ng kasalanan ng kanyang bayan. Actually, ito pong mga bagay na ito po yung tinatawag na the complete work of Jesus Christ sa buhay natin sa ngayon. Okay, so nakita po natin yung beauty. Kaya nga, napakaganda na pag-aralan mo, balikan mo yung Old Testament. Kasi nandoon yung details ng ordination ng Panginoon. Ang lahat ng bagay sa New Testament ay mananatiling question mark or hindi mo makita yung kabuuan ng idea unless nababalik ka sa Old Testament. Yung the word na gospel, hindi mo yan maintindihan unless nabalikan mo yung Genesis. Okay? So yung repentance o yung kasalanan, yung born again, ano po yung mga konsepto behind niyan, lahat po ng iyan ay nandoon po, ang pinaka-root niyan, nandoon sa Old Testament. Lalo na po yung mga ginawa ni Jesus Christ sa atin, yung pagliligtas niya sa atin. Ngayon, parang napakasimpleng bagay na lang na inaisipin natin na I am saved by the atonement of Jesus Christ. Yes, tama po yun. Pero kung gusto mo makita yung beauty, yung kabuuan, bakit sinasabi sa New Testament na the complete work of Jesus Christ? Ibig sabihin, maraming works na ginampanan siya. In a single moment, in a single event, yung crucifixion of Jesus Christ, yung kanyang death and resurrection, inaccomplish niya yung lahat ng ito, yung tinatawag na the laws, yung mga laws of ritual. Batas din ito Ito yung mga ceremonial laws na inordain ng Panginoon at ito yung pinulfill ni Christ para sa atin ngayon. So nakita natin yung burnt offering. Yung burnt offering, iyan yung pinakamatandang offering Iyan yung mga offering nila Noah, nila Abel, nila Abraham. Iyan yun yung sweet aroma. At nakita natin buong buo na ino-offer yung hayop. China-chop-chop lang siya except the skin. So, yung burnt offering na yon, ang main idea niya ay na-meet yung demand ng justice ng Panginoon against our sins, against our lawlessness. Na-appease, nagkaroon ng propitiation, na kumbaga yung complete payment doon sa may burnt offering na naganap yon. Kaya tayo tinanggap ng Panginoon bilang bayan niya. And then, sa may chapter 3, na pag-usapan natin yung peace offering. Yung peace offering naman ay dahil sa kapayapaan na binigay ng Panginoon sa atin, nagkaroon tayo ng fellowshipping with our God. Ang ganda po ng mga nakalpaloob niyan. And then, sa Leviticus chapter 4, nakita natin yung sin offering. Doon sa may sin offering, hindi pala to intended para sa mga presumptuous sinning. Ito ay para sa mga sin ng ignorance, ng weaknesses. At ang nakita po natin doon sa may sin offering, kung paano nag-provide si God ng means na ma-purify yung kanyang holy temple na na-defile o na-pollute ng ating kasalanan. Tatandaan niyo po, ang kasalanan ay nanatiling kasalanan. It is a serious offense against God. At sa may sin offering, ipinakita doon kung paano nakaka-defile at kung paano nakapag-pollute yung ating kasalanan. It pollutes even yung ating way sa Panginoong Diyos. And then yung guilt offering, tinalakay natin last week sa Leviticus chapter 5, na ang sinettle naman doon, halos parehas ang konsepto ng sin offering. Actually, yung guilt offering is sin offering din. Kasi yung offering niya is sin offering at saka burnt offering din Pero ang sinettle talaga doon ay yung inner conflict ng tao, yung tinatawag na guilt. Ang kasalanan ay meron siyang immediate na effect. Ang kasalanan, it brings guilt.
At ito'y nagtotorment sa tao. Ito'y nagpapatigas ng puso niya. At nakita natin, mula doon kay Adam hanggang sa kanyang mga generation kila Lamech, nakita natin kung paano nagtatransform o yung nagkakaroon nag-evolve itong tinatawag na guilt sa buhay ng tao. It destroys men. Ang lahat ng ito ay provisions ng Panginoon to set us free from the power of sin and death. At kung paano tayo may restore sa Panginoon. So yung 4 na animal sacrifices na ito, yung burnt offering, yung peace offering, yung sin offering, at guilt offering, lahat ng ito ay tumutukoy sa tinatawag na atonement or propitiation, expiation, yung mga terminology na ginagamit dyan, to appease, to satisfy yung holy requirements ng Panginoon, to reconcile us back to Panginoon. Pero, lahat ng ito ay binigay ng Panginoon provided for our restoration sa ating Diyos. But yung grain offering is entirely different. Siya lang yung natatanging offering na required, prescribed, na hindi siya animal. Actually, grain nga siya eh. Sa King James Version, kung ang Bible nyo is Old King James, ang tawag dyan meat offering. Pero, deceptive nga kasi yung meat. It is a meal offering. It is a food offering. Okay? Food ang pinag-uusapan dito. Grain. Kasi yung grain, ito yung pang-araw-araw nilang staple. Pangkabuhayan nila. Daily bread nila yung grain. Okay? Napaka-interesting po ng paksa na ito. At dito po, pag nakita po natin ang kabuuan ng 5 ito, makikita mo na yung tinatawag na the finished work of Jesus Christ. Ang galing ng pagkakakamada ng lahat ng ito upang makita natin na napakalaking biyaya yung tinanggap natin sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Okay. Umpisahan natin yung kwento noong sila'y hinango ng Panginoon sa slavery sa Egypt. Ang Israel ay nag-travel. Yung tinatawag nilang 40 years wilderness journey. Sa wilderness, nung sila'y pinakawala ng Panginoon sa tyranny ng Egypt, ang wilderness po ay disyerto. Wala pong pananim, walang tubig, mainit na atmosphere, pero kitang-kita mo doon yung provisions ng Panginoon. Nag-provide siya ng tubig, nag-provide siya ng mana, yun yung pinakatinapay nila noon, yung mana, at nag-provide siya ng mga iba pang pangangailangan nila upang mabuhay yung milyon-milyong tao sa loob ng 40 years. So ang Diyos, ipinapakita po doon sa kwento ng Israel, na ang Diyos, siya yung nagpo-provide sa atin ng pang-araw-araw na kabuhayan. During the 40 years wilderness journey, wala silang grain o trigo. Yung kanilang wheat kasi, either wheat or barley, iyan yung kanilang flour. Wala silang kanin, hindi sila kumakain ng kanin. Tayo lang pong mga Asian yatang kumakain ng rice. Sila, ang kanilang daily staple is bread. Okay? Fine flour made of wheat or barley. During the 40 years wilderness journey, wala silang opportunity to produce grain. Kaya si God ang nag-provide ng bread sa kanila sa wilderness na tinatawag na mana. Okay? So, kaya nga, nung na-provide itong grain, nung sila ay nakarating na sa may promised land, ni-require na sila ng Panginoon. Yung promised land kasi, it is their inheritance. At yung lupa ay sagana. Talagang yung lupa, mataba, yung dagat, sagana sa mga marine life, lahat ng mga kailangan nila para mabuhay ay abundant doon sa land na yon dahil iyon yung inordain ni God na inheritance ng kanyang bayan. Actually, ganyan-ganyan tayo ngayon. Tayo rin ay may inheritance na tinanggap sa ating Panginoong Hesus by virtue of the covenant na tinanggap natin nung tayo'y kanyang tinawag. Pumasok tayo sa covenant ng Panginoon, katulad din nila.
Kaya pag ikaw ay kasama sa covenant ng Panginoon, kasama doon yung protection, yung blessing, yung lahat ng sustenance dahil ikaw ay binilang ng Diyos dahil sa kanyang habag, sa kanyang katapatan, ay ibinilang kanyang tagapagmana ng kanyang kaharian. Okay. So ngayon, kaya nung sila ay dumating na sa lupang pangako, totoo nga, nakita nila, napatunayan nila na totoo lahat ng promise ng Panginoon. Bagamat yung 40 years, kasi napakahabang panahon nun, it is a very long period of time, 40 years. Amen po ba? Marami nagda-doubt sa kanila na baka hindi totoo yung promise ng Panginoon. But finally, nung sila ay dumating na sa may promised land, nakita nila talagang abundant yung land. At ang unang-unang requirement ng Panginoon, pag kayo ay nagtanim, pagdating nyo doon, ay mag-harvest kayo at ihahandog nyo to sa Panginoon. From that time on, nag-umpisa na silang maghandog ng grain offering bilang pasasalamat sa Panginoon sa kanyang katapatan. Okay? So, kaya nga, napaka-mahal. Mahal yung baka, mahal yung kambing, hindi po ba? Pero mahal din yung, sa kanila precious yun eh. Biruin mo yun, ang tagal nila, 40 years, nananabik sila na makakain ng bread. Di ba, nagsawa nga sila sa mana eh. Yung makatikim sila ng bread, yung grains, yung produce ng land, is very special for them, but God required them to offer yung first fruit sa Kanya. Kasi ang Panginoon, lagi yung the best portion sa Kanya. Ayaw niya yung tira-tira ng offering. Amen? Tatandaan po natin, yun po yung principle ng offering. It is holy. Kaya nga tayo, may mga terminology tayo ngayon na offering. Offering yung nagbibigay tayo ng ating sa offering box, offering natin yung mga kanta. But see, to it, we meet the requirement of God. It must be holy, it must be acceptable. Kung ikaw man ay you offer your praise, it must be holy, it must be acceptable. Kasi iyon yung requirement na itinatag ng Panginoon. Ganon din sa pagkakaloob. Amen. Ganon din. Dapat nandoon lagi yung idea ng holiness and acceptability. Kasi iyon yung requirement ng Panginoon. Okay. So kung ang offering mo, yung paglilingkod mo, ganon din ang konsepto. It must be holy, it must be acceptable. Kanino? Sa mata ng tao? No. In the sight of God. Kung kanino mo ino-offer yun. So, giving a grain offering in those circumstances represented the Israelites' complete independence on God to provide for their daily needs. Okay. So, iyon po ay pagkilala nila, nag-o-offer sila. Kinikilala nila na ang Diyos, ang nangako ng kanilang pang-araw-araw na kabuhayan, ang Diyos ang nagbigay ng katuparan nun, ang Diyos ang nagbigay ng lupa, ng binhi, at ng kanilang lakas. Lahat ng iyon galing sa Panginoon, therefore they offer it to God. Okay. So ngayon, ang timing ng burnt offering, ng mga offerings ganito, Leviticus chapter 1 is burnt offering. Right after ng burnt offering is grain offering. Magkasunod sila. The immediate na offering na ni-require ni God is grain offering. Right after burnt offering. Laging magkasama ang dalawang ito. Uunahin muna yung burnt offering and then yung grain offering. And then yung peace offering. And then yung sin offering. And then yung guilt offering. Sunod-sunod po yan. Chapter 1, 2, 3, 4, 5. Yung chapter 6 and chapter 7, elaboration or yung iba pang mga additions sa laws. Mga ceremonial or sacrificial laws. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, ang idea is obvious. Naging possible yung grain offering by virtue of the burnt offering. That's the main idea. Kaya yun ang immediate na ni-require ng Panginoon. So, when Israelites offered their grain offerings to the altar, they do it as thanksgiving. Dahil sa kanyang habag,
sa katapatan na isupply ang kanilang pangangailangan. Kaya nga ang tawag po rito is food offering, meal offering. Ang pinag-uusapan natin dito, yung daily bread o yung tinatawag nating sustenance natin sa pang-araw-araw. Amen? Na iyon ay resulta dahil ang Diyos, hinirang niya tayo at tinanggap niya tayo bilang bayan. Amen. Interesting, hindi po ba? No, kasama pala yun sa ating hindi alam ng Diyos yung pangangailangan natin eh. Hindi lamang yung ang issue ay kasalanan. Alam din ng Diyos, kailangan din natin yung pang-araw-araw na buhay. Kaya pala sinabi ni Jesus, do not worry. Do not worry about the food you eat, the clothes you wear, yung drink na mo, kailangan mo. Alam ng Diyos na kailangan mo yan. But seek ye first the kingdom of God. Sinasabi yun ng Panginoon kasi kasama yun sa works ng Jesus Christ. Sa atin. Amen. Ang ating problema ay yung ating unbelief. Ang ating problema yung impatience natin. Hindi tayo makapaghintay sa Panginoon. Gusto natin si God, ilagay natin si God sa oras natin o sa timing natin. Di ba? Ganun tayo eh. Mainipin tayo. Pag nag-pray tayo, gusto mo sagutin ka kagad ni God. Kaya nga, dinadirect ng Panginoon yung ating puso, unahin mo yung kingdom ko. Kasi nandoon yung buhay mo eh. Alam ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Alam ng Diyos na kailangan niyang isupply ang lahat ng ito. Kaya lang, because of our unbelief, naalala niyo nung una na binigyan sila ng mana, nandoon yung pagiging sigurista ng tao, na sabi ng Panginoon, ganito lang ang takal na kukunin mo, an omer lang, o yung tenth of an epa, yung sapat lang sa pamilya mo. Kaso sigurista siya, kasi nga nasanay siya doon sa Egypt yung ways niya. Gusto niya manigurado, at the expense na disobey niya yung batas ng Panginoon. Tapos sinabi uli ng Panginoon, huwag kayong kukuha niya kasi uuurin lang yan. Totoo nga sinabi ng Panginoon. Yung ating unbelief, kaya nga sinabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Kasi yung salita niya, totoo yun eh. Iyon yung reality. Tayo, because of our sin, nawala tayo sa reality. Akala natin yung reality natin, yung kaya mong gawin, o yung nakikita mo sa mundo. But the words of God is declaration. Ang lahat ng words of God is infallible. Hindi siya maaaring magbulaan. It is impossible for God to lie. It is impossible for God to deceive us na papangako ang Kanya tapos hindi niya tutuparin. It is impossible for God to do that. Kasi siya ay tapat. Ang Kanya mga salita ay maaasahan. Pero tayo, because of our fallen state, nandoon yung paninigurista natin. Gusto mong i-secure yung buhay mo, kasi secure mo ng buhay mo, lalo kang nawawalan. Amen po ba? Kaya mahalaga yung pakikinig, yung to follow and to obey every word that proceed out of the mouth of God. Alam ng Diyos ang lahat ng concern natin sa buhay na ito. Alam ng Diyos yung pamilya mo. Alam ng Diyos yung concern mo ang future ng pamilya mo. Alam din ni God yan. Actually, lahat yan na kay God. Kung matututo lang tayong mag-obey kay God, at huwag tayong magdududa sa kanyang mga commands, yung commands niya ay buhay natin yun. Amen. Kaya nga, dito, ay sa grain offering, ay tinuturuan sila ng Diyos na magpasalamat. Na makita yung lahat ng katotohanan ng kanyang pangako. Totoo ang lahat ng promises of God. Napatunayan niya ng bayang Israel nung sila'y nakarating na sa lupang pangako at na-obtain na nila yung masaganang lupa. Na-enjoy na nila at nung sila'y nag-offer, nakita nila lahat yon na totoo, lahat ng promises of God. Kaya mapalad yung nananalig. Bagamat hindi mo pa nakikita yung result, pero nananalig ka. Amen po ba?
Ang Kristiyano ay hindi yung to see is to believe. Amen po ba? Amen po ba? Sana mag-sink in ito sa puso natin. Manalig tayo without any question. Sa sinasabi ng Panginoon, ang pananaligan mo, yung sinabi niya is infallible. Ang lahat ng salita ng Diyos is declaration ng reality of life. Amen. Ang mundong ito, wag mo siyang pagbabasihan. Ang mundong ito ay nabubuhay sa kasinungalingan. Ang mundong ito ay nasa delusion, out of reality. Amen. Okay. So, ano ang grain offering? Ang grain offering ay ino-offer ito ng nag-o-offer as an act of gratitude for supplying yung lahat na kailang pangailangan and as an act of worship. They worship God. Ibang-iba po siya. Hindi po siya propitiation. Amen? Okay. So ngayon, tignan ninyo yung commandment ng Panginoon. Sabi niya, so kailan niya ni-require ang grain offering? Of course, nung sa wilderness journey, it is not possible. Kasi wala pang grain on. Pero nung sila'y dumating na, kaya ang command ng Panginoon, sabi niya, pag kayo ay dumating na sa lupa na ibinigay sa inyo ng Panginoon, which is the promised land, the Canaan, which the Lord your God gives you as an inheritance, tulad din natin, may inheritance tayo sa Panginoon, and you possess it and live it, nandun ka na-enjoy mo na yung promise ng Panginoon, then, you shall take some of the first of all the produce of the ground. Kukuha ka, anuman yung produce ng ground, ay ibibigay mo kay God yung first fruit, bilang pasasalamat sa katapatan ng kanyang pangako. Amen. Alam niyo, ang gandang attitude yan pag nakita ninyo, natikman na ninyo yung pangako ng Panginoon, then you offer. Yung principle na yan ay magpahanggang ngayon na dapat nakapaloob yan sa mga ginagawa natin. Kaya nga, nababalitaan ko yung ibang mga Kristiyano. Kunyari, yung anak ng isang kapatid natin, na sa barko siyang katrabaho. Buong salary niya, hinandog niya kay God as first fruit offering. That is honorable. To honor God, yung first ng kanyang produce. Nakita niya kasi yung katapatan ng Panginoon. Hindi yung uunahin mo yung sarili mo na-enjoy mo na, natikman mo na yung blessing ng Panginoon. Totoo ang promise niya. And then inuna mo yung sarili mo. Kay God, tinuturuan tayo to give Him the best, which is holy and which is acceptable. Amen po ba? Turuan tayong lahat. Lahat yung mga anak natin, turuan ng ganun. Na ibigay kay God yung the first. Kasi yun yung honorable sa Kanya. Pagkilala mo yun Pagkilala mo yun, na totoo yung promise niya sa'yo. Yung mga blessings niya. Then you shall take some of the produce of the ground which you bring in from your land that the Lord your God gives you, and you shall put it in a basket and go to the place where the Lord your God chooses to establish His name. Sa may temple yon. Then you shall go to the priest who is in the office at that time and say, I declare. So i-declare mo, meron kang declaration na gagawin. Hindi mo lang basta-basta ibibigay yung offering, you will make a certain declaration. Okay, tignan natin yung declaration niya mamaya. This day, I declare this day that the Lord, my God, that I have entered the land which the Lord swore to my fathers to give us. Kaya ko dala-dala ito kasi napatunayan ko, I declare na totoo yung promise ng Panginoon. Kaya dala-dala ko ito, ibinibigay ko. Amen po ba? Then the priest shall take the basket from the hand and set it down before the altar of the Lord. And then this is the declaration. Ito yung ikikwento nila. I-declare nila yung ginawa ng Panginoon. Okay? You shall answer and say before the Lord your God, my father was a wandering Aramean. Si Abraham yun Dating Gentiles si Abraham dati.
nung tinawag siya ng Panginoon. Then he went down to Egypt and sojourned there, few in numbers, sila Jacob na yan, sila Joseph, but then he became great and mighty and populous nation. Then the Egyptians treated us harshly and afflicted us and imposed hard labor on us. Then we cried out to the Lord, the God of our fathers, and the Lord heard our voice and saw our afflictions and our toil and our oppression. And then the Lord, dahil sa kanyang katapatan, He brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, and with a great terror, with signs and wonders, and He has brought us to this place, has given us this land, a land flowing with milk and honey. So, i-declare mo yun. I-declare mo yun sa harapan ng Panginoon, as you give your first fruit offering, i-declare mo yung alin? Yung ginawa niya. Na ikaw ay witness sa katapatan ng Panginoon sa iyong buhay, sa iyong anak, na pagtapos mo yung anak mo sa tulong ng Panginoong Diyos, na itaguyod mo ang hanap buhay mo, ang business mo dahil sa Panginoon. It's not because of us, it is because of the promise of the Lord. Walang galing lang sa atin, ang lahat ay galing sa Panginoon. Amen. Nakatapagtapos ang mga anak natin, naging mga professional sila, ngayon kumikita na sila, it is because of the Lord, not because of us. By virtue of His covenant, the faithfulness of our God in all His words. Magpahanggang ngayon yung mga anak natin binibigyan ng karunungan to establish their lives so that lahat tayo ay makapag-serve tayo sa purpose ng kanyang kingdom. Amen po ba? Okay. So, ayan po yung totoong declaration. You are declaring the truthfulness of God. You are witnessing sa power ng Panginoon, sa faithfulness ng kanyang mga pangako. Alam nyo kasi sa panahon ngayon, may mga false declarations. At mag-ingat kayo, ito po yun, mga maling, mga unbiblical na declaration. Name it, and I claim it. Profess and possess it. Blab and grab it. I declare, I decree. Usong-uso yan ngayon. Puro I sila na. I release the anointing. Sino ka? Diyos ka? That you release the anointing? I release the blessing. Sino ka? Diyos ka? Ginagawa ito, ang daming na-deceive dito. Ito ngayon, alam nyo ba, ang daming mga churches ngayon ang na-deceive ng ganitong mga kaisipan. Actually, ang tingin nga nila sa Manila, pagalingan nga sila ngayon eh. Pag may bago sila ngayon, yung capturing spirit. Bago yan sa kanila ngayon eh. Ika-capture nila yung kunyari, spirit ng typhoon. Pero hindi ako bilib sa kanila. Hindi na na-capture yung spirit ng COVID. Kasi halos lahat daw kaya nilang i-capture eh. At kapag wala ka pang ganong gift doon sa church ninyo na capturing spirit, hindi ka pa nagle-level up. Nagkukompetensya din sila eh. Dahil nga sa deception na ito. Actually, kung titignan mo to, parang ikaw, you are acting like God. Si God yan eh. Hindi naman tayo dapat na nag-profess niyan. Amen? Makikita niyo yan sa mga churches, lalo sa mga prosperity na mga preachers. Deception sa mga tao. I declare that you are rich, sabi ng pastor. Siya na yung Diyos, no? Gagawin niya yon to deceive people. Nakakatakot po yan. Isa lang obvious na niyan, manifestation yan, playing God. Ang kasalanan ng mga pastors na yon ay playing God, acting like God. Yan yung original sin of man. Na para siyang Diyos. Sabi ni Satan, you will become like God. O yan. Yan ang obvious na obvious. Ginagamit sa pulpit. Amen? At yung mga tao, taga na paniwala, ipatong mo kami mo sa kotse na yun, magiging sa'yo yan. Sa unang panahon namin, abutan namin yan eh. Claim it. Amen? That is covetousness.
Mga kapatid, si God ang nagbibigay ng inheritance natin. Meron na tayong inheritance before the foundation of the world. Huwag ka na mag-alala dyan. Hindi mo na kinakailangang i-claim yan. Nasa sayo na yan, binigay ng Panginoong Diyos yan. Ang problema, hindi mo matanggap-tanggap kung ano yung binigay ng Panginoon sa'yo. What portion yung binigay ng Panginoon. What allotment yung na-provide ng Diyos sa'yo. Ang gusto mo kasi yung wala sa'yo. Yan ang problem. Kaya ang tinuturo ng mga prosperity preachers na ito is to teach people ng maling declaration. I declare today na ako walang problema. Yan, grabe, ang dami po yan. I declare, makikita niyo sa internet. Lalo na po si Joel Osteen. Lahat ng mga prosperity preachers, ang dami po nila, I declare, I declare. Huwag kayo magpapaniwala dyan. It is a trap. Ang tamang declaration, yung declaration kayo na, i-declare mo yung alin? Yung kahanga-hangang ginawa ng Diyos sa buhay mo. You don't need to invent. Amen. Okay. Pati, di ba nakatakot yan? Holy Spirit, I give you permission. Sino ka? Ang lala niyan eh. Problem, I rebuke you. Eh si God nga nagpadala ng problema eh. To test you eh. Ano, rebuke mo si God? That's foolishness. I command the angels. Who are you? Na-witness namin yan, kapatid mo, sa Manila pa kami. Lumaganap yan. Pati sa Pilipinas, infected. Marami mga churches. Kaya kung kayo nakakadalo sa mga churches na ganyan, mag-ingat po kayo mga kapatid. That's a warning. Okay, so tuloy po natin yung idea ng grain offering. So ngayon, matapos nilang ma-declare yung katapatan ng Panginoon sa kanilang buhay, then magpapasalamat na sila. Okay, kaya nga, ang main idea ng grain offering is thanksgiving. Now behold, I have brought the first of the produce of the ground which you, O Lord, have given me. You shall set it down before the Lord your God and worship before your God. Sasambahin mo siya. And then, it follows celebration. Amen. And you and the Levite and the alien who is among you shall rejoice in all the good which the Lord your God has given you and your household. Celebration, dahil ang Diyos ay tapat. Amen. Amen po ba? Yan po yung beauty ng grain offering eh. Okay. So ngayon, the offering was a thanksgiving to God's deliverance and faithfulness na totoo ang lahat ng kanyang mga pangako. It stands, yung offering na yon, it stands as a witness to God's mercy and divine providence. Amen. Yan po yung resulta. Right after ng burnt offering, naging possible yung grain offering. Amen. That's si God. Binigyan niya tayo ng daily bread natin, yung grain. And we offer it back to God. A portion of it, some of it. Bilang patotoo mo that God is good all the time. Amen. Okay. So, the grain offering, yung grain kasi, tatandaan nyo, no? We are talking of meal offering. We are talking of food offering. Grains is their daily staple. Parang rice natin yan ngayon. Mahalaga yung bigas. Hindi ka makakain ng buo sa maghapon kung wala kang kanin. So sa kanila, flour, wheat, or barley, yung grains, napakahalaga sa kanila niyan. Daily bread nila yan. Okay, so the one who offers, dedicates, dinededicate mo sa Panginoon every aspect of his daily life to the Creator. Na nire-recognize mo na ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lupa, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng seeds, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng strength, at ang Diyos ang nagpatubo at nagpabunga sa iyong mga pagpapagal. Hindi ba ganyan-ganyan din sa atin ngayon? Kaya tayo kumikita ngayon sa ating mga trabaho, it is not because of us. Amen.
Yung pang-araw-araw nating trabaho, hanap buhay, pagkain, to sustain our family, sino ang nagpo-provide niyan? Dapat nating maintindihan yan. Kasama yan sa covenant ng Panginoon. But more than that, hindi lamang literal na pagkain ang naiprovide ng Panginoon. Actually, si Jesus ang ating daily bread. Amen? Kaya nga tinuruan tayo sa panalangin sa Matthew chapter 6. Give us this day our daily bread. Mula sa physical na pagkain hanggang sa spiritual na pagkain ay pinoprovide yan ng Panginoon sa atin araw-araw by virtue ng ginawa ni Christ doon sa cross. Amen. The Lord sustains us daily. That is grain offering. Kaya nga sabi ng Panginoon, I am the living bread that comes down from heaven, and if anyone eats this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. So, kung pag-aaralan mo ng maigi, ano ba talaga itong grain offering? We are talking not only food, we are talking about life. Amen? Life became possible dahil sa ginawa ni Christ, atonement. Sinatisfy niya yung requirement ng Panginoon, which is the burnt offering. Naging possible ang life. Amen po ba? So sa literal sense ng grain offering, yung ating daily staple, daily bread. But yung kanyang spiritual meaning, the Lord provides life through Jesus Christ. Kaya nga, ang lahat ng tema ni Jesus, ang lahat na mananalig sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So yun po yung effect ni Christ sa atin. Siya yung naging grain offering sa Panginoon to give us life. Amen. Kaya nga sabi nga ni Jesus, ito ngayon sinabi natin kaya sa Matthew 4:4, na ang kailangan ng tao hindi lamang yung daily bread. Ang totoong nakapagbibigay ng buhay sa tao ay yung makinig siya sa lahat ng declarations ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang totoong buhay. Ang mundong ito, tingnan niyo mga kapatid, ang mundong ito, blinded sa reality na yon. Ang mundong ito, they work for food alone. Physical food. Amen. Kaya pag namatay sila, patay na rin, pati kaluluwa nila. Tama. Pero kita mo kung gaano kabuti ang Panginoon, hindi lamang yung sustenance natin pang araw-araw na physical food, pati yung life na i-provide ng Panginoon sa atin. Amen po ba? May kasama yung spiritual life at physical life. Lahat yun, sinustain ng Panginoon. Kaya mahalaga sa atin yung verse na ito. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Yes, we work. Dapat tayo maghanap buhay. Dapat yung palaguin, yung negosyo na binigay ng Diyos sa inyo. Binigyan ka ni God ng trabaho, mahalin mo yan. Magtrabaho ka, si God ang nagbigay niyan. Huwag ka magko-complain. Minsan itong problema sa mga Kristiyano. Nagpipray siya kay God nung wala pa siyang trabaho. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Nung binigyan siya ni God ng trabaho. Okay, ganda, may trabaho na ako. Pero hindi na tagal nagkaroon siya, natutunan niya yung kultura sa loob ng trabaho. Puro complain na, puro complain. Nakalimutan niya, pinag-pray niya yung kay God Puro complain na. Puro dissatisfaction ang lumalabas sa kanya. Kasi nahawa siya ng sistema doon sa loob ng trabaho. Na-adapt niya yung sistema ng kanya mga co-workers, ng mga unbelievers. Nakalimutan mo si God. Pinag-pray mo yan, binigay yan ni God sa'yo. So pagyamanin mo yan, maghintay ka kay God kung paano yan palalaguin sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Kaya mag-ingat kayo sa grumbling. Mamaya yung discontentment ninyo sa inyong mga trabaho, you grumbled against God na nagbigay sa inyo ng trabaho na yan. Amen po ba? Amen. Okay. So, kaya nga yung grain, no? Yung grain offering, ito ay produkto ng paghihirap mo.
Nagtrabaho ka, pero si God ang nagbigay ng trabaho sa'yo. At si God din nagbigay sa'yo ng strength to work. And then you offer to God yung produce nun. So yun po yung idea ng grain offering. So, it can be offered as grain mismo, maaaring roasted, or maaaring yung binalatan mo lang yung mga corn niya. Pwede rin yung i-grind siya, pero dapat finely grounded. Talagang yung pinong-pino ang pagkaka-ground niya. Or pwede rin cook. Either yung gawin mong loaves of bread, or cakes, or wafers. Flat yun. Kaya nga, yung manner ng cooking ay iba-iba rin. Pwedeng sa oven, pwede rin siya sa may yung flat na pan, or pwede rin yung may parang kaldero na may takip. Tatlong paraan ng uri ng pagluluto. Pero, tignan nyo yung idea. Laging merong mix with oil. Amen? Napansin nyo? Sa griddle, mix with oil. Laging ganun yung idea. Why? Sa atin mga kapatid, i-apply natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang buhay yung tinanggap na sa Panginoon kasama ang banal na Espiritu Santo. Bumaba sa atin ang Holy Spirit to give us life as the product ng atonement ng Jesus Christ. Amen po ba? Interesting, hindi po ba? Kaya kitang-kita mo yung idea right after Leviticus chapter 1 and Leviticus chapter 2. Burnt offering and grain offering. Magkasunod siya. Right after ng atonement ni Christ, na-settle niya yung lahat ng requirements ng Panginoon, then here comes life and the Holy Spirit sa buhay natin. And then chapter 3, peace offering. Binigyan tayo ng kapayapaan. He restores yung ating communion with our God. We have fellowship with our God by virtue of the burnt offering. Then here comes the sin offering. Para ipakita sa atin yung effect ng sin. It pollutes. And then yung guilt offering to settle yung inner conflict of man. Ang galing, hindi po ba? It is the complete work of Jesus Christ on the cross. Beautiful. Wonderful. Kaya nga, eto pa, kailangan sa offering dapat wala siyang leaven. Hindi naman lahat ng alam natin sa 1 Corinthians, binanggit yan na ang leaven ay it pertains about yung secret working ng sin sa buhay ng tao, yung decaying. Kasi nga, yung leaven kasi, habang sabi nga ni Sproul, kapag nilagyan mo ng yung leaven, yung harina ng leaven, nagkakaroon ng decomposition. Siguro yung leaven, para picture ng sin na nagkakaroon ng decay sa ating buhay. Yung honey naman, kaya pinagbawal kasi it hastens. Pinabibilis niya yung leavening process. Kaya pinagbawal yan. So, pure yung idea. And then, yung salt of the covenant naman, preservative. Kitang-kita naman natin yun, So, yun lang yung mga idea nun. Okay, so, ang sabi ng Panginoon, dadakot lang, kunyari, nag-offer ka ng grain, dadakot lang yung priest ng handful. And then, bubuhusan nyo ng apoy, ng oil, and then may frankincense. Okay? Yun yung isasaboy doon sa may altar as burnt offering. The rest, sabi roon, the rest of the grain shall be Aaron's and his sons. It is most holy. Kung kumuha ka ng isang kasi a tenth of an epa, an omer. Kung baga sa yung kailangan mo, kung ilang kilo ang kailangan mo sa isang araw, yun, yung 1 omer, yun yung tenth of an epa. Daily needs talaga Tama? Kukuha ka lang, dadakot lang ng kaunti, handful, ilalagay sa altar, susunugin sa Panginoon with oil, as a sweet aroma sa Panginoon. Mabango, it is most holy, sabi ng Panginoong Diyos. Yung declaration ng Diyos, it is most holy. Pag ibinigay na yon kay Aaron, yung natira, at saka sa kanyang mga anak, yan yung portion nila. Okay? Ano tinuturo ng Panginoong Diyos dyan? Dinugtungan niya pa yan sa chapter 2. And you shall bring the grain offering, ipipresent mo yun sa priest, then yung priest ay yung memorial portion, yung isang dakot para sa altar, as food offering, a pleasing aroma sa Panginoon.
Okay? Kaya yung inihandog ng Panginoon sa atin to give us life and the Holy Spirit, it is a pleasing aroma sa Panginoon. Verse 10, But the rest of the offering shall be for Aaron, yung mga lingkod niya, yung mga priest na nagtatrabaho doon sa temple. Para yun sa kanila, it is most holy part of the Lord's food offering. Okay, ano pong tinuturo nito? Ano pong tinuturo? Kasi kaunti lang yung kinuha ng Panginoon para sa altar niya, memorial portion The rest, para sa mga naglilingkod sa kanyang templo. Anong tinuturo sa atin ngayon yan? Pag-usapan natin yung portion of the priest. Mahalaga ito. God ordained that the priests were to receive much of his offerings. Our Lord declares, the laborer is worthy of their hire. Karapat-dapat ba na tumanggap yung mga manggagawa sa gawain ng Panginoon? Sa tingin nyo, karapat-dapat ba silang tumanggap ng portion nila, ng bayad nila? Mag-pause muna kayo, isipin yung maigi yan. Okay? Ay kasi magandang trabaho naman nung nagtuturo rito. Siguro hindi na niya kailangan yun kasi mayaman na siya. Sa tingin nyo? Kailangan mahirap siya yung ano siya Kailangan ba maging ganon yung tagapagturo o yung mga naglilingkod? Kailangan ba? Hindi, dapat puro sacrifice siya. Ang sabi po ng Biblia, right from the very beginning, inordain na yan ni God Sa grain offering pa lamang, ipinakita niya, may portion talaga yung mga nagtatrabaho, naglilingkod. May portion talaga sila. And it is most holy. You cannot deny it. Hindi yung po pwede, yung puro tayo lang, taga-tanggap lang tayo, tuwang-tuwa ka, tanggap ng blessing kay God. How about the workers who work sa kanyang vineyard? May heart ba tayo doon? Okay. Ang sabi po ng Timothy, the elders who rule are to be considered what? Worthy of what? O puro respeto lang ba yung honor? Yung ipagtitimpla mo lang ba siya ng kape? Pastor, opo. Yan lang ba yung double honor na alam natin? Especially those who work hard at preaching and teaching. Maraming workers ang church. Lahat sila ay worthy of compensation. Hindi love gift lang. Compensation. Alam nyo ba yung compensation? Kayo ay nagtatrabaho, kayo nagnegosyo, alam nyo yung compensation. Amen. They are worthy, sabi ng Panginoon, and it is most holy para sa Panginoon. When you give their portion, it is most holy. Especially, yung nagtuturo sa pulpito, sabi ng Biblia, karapat-dapat ba, mga kapatid, na tumanggap ang mga manggagawa ng Panginoon? May heart ba kayo sa mga manggagawa ng Panginoon? Kaya nga, nakakatuwa minsan yung sinasabi ni Apostle Paul kayo, ang gaganda ng buhay nyo, mayayaman na kayo. Paano naman kami? Amen. May karapatan ba si Apostle Pablo magsabi ng ganon? Yes, kasi yung totoo Sometimes and many times, oftentimes, we neglect the workers of the Lord. We become disobedient to the Word of God. Nakalimutan natin that they are worthy to receive that compensation. Tayo nagreklamo tayo, may mga trabaho tayo, nagreklamo pa tayo Dapat may bonus ako, dapat may 13-month pay ako, may 14-month pay, may 15-month pay pa ako, dapat may mga privilege ako nga to. How about the workers? Pag nagkasakit siya, sarili niyang gastos. Kayo, may mga privilege kayo, may mga SSS kayo, may mga PhilHealth, lahat, kumpleto. How about the workers? Hindi kasi sacrifice kasi niya talaga, lingkod, talagang calling niya ni God But sabi ng Bible, iba
the workers are worthy of their wages. It is most holy, especially those who work hard in teaching at preaching. For the scripture says, you shall not muzzle the ox while threshing. Sige nga, kunyari may baka ka, huwag mong pakainin. Gusto mo magtrabaho lang siya na magtrabaho. Parang ganyan ang ginagawa natin sa mga lingkod ng Panginoong Diyos dito na nagtatrabaho pero hindi mo binibigay yung holy portion para sa kanila. Para mong binibusalan yung baka. Gusto mo lang siyang mag-produce ng trabaho pero ayaw mong pakainin. Tama po ba? May strepsils po ba kayo? Sana meron tayong isang box na strepsils dito. Ayaw nyo yata yung preaching ngayon eh. Ang gusto natin preaching, Pastor, gusto ko yung may blessing ako matatanggap. Ganun lang ba ang gusto natin? Yung puro tayo? How about the workers? Minsan lang kami magturo ng ganito. Minsan lang sa 10 taon. Hindi kami ganun tuturo ng offering dito. Amen. At hindi namin ine-exaggerate. Sinasabi lang namin sa inyo yung commandment ng Panginoon. That the workers of His vineyard are worthy. Sabi ng Diyos. And it is most holy. And you sin against God, you disobey His command, kapag hindi nyo yung binigay. Paulit-ulit, the laborer is worthy of their wages. Sa Deuteronomy po yan chapter 25, verse 4. Sabi nga sa may 1 Corinthians si Apostol Pablo, wala ba kaming karapatan na kumain at uminom? Tanong po ni Apostol Pablo mismo. Meron ba kayo nakitang soldier na siya yung bumili ng kanyang baril, ng boots, ng uniform, ng granada niya? Meron ba kayo nakitang sundalo na ganun? Kasi yung mga workers parang ganyan din eh. Alam niyo ba kahit pandemic, ang mga workers humahayo yan? Ang mga buhay nila nasa bingit ng alanganin. Amen. Sino yung nagtatanim sa vineyard na hindi siya kumakain ng bunga nun? Meron ba? Meron bang nagtatanim na wala siyang karapatan doon sa bunga nun? Meron bang na nag-alaga ng hayop na hindi siya nakinabang sa gatas nun o sa karni nun? Meron ba? Sagutin niyo po yung tanong na yan. Meron ba? Yung mga nagtatrabaho rito, kaya nga sinabi ng Panginoon, they are worthy to receive wages. Karapat dapat kasi nagpapagal sila eh. They work hard. Hindi lamang kami man nagtuturo, ang daming workers dito. Hindi namin kaya kami na tagapagturo na ang ialagaan ng lahat dito. Pag lumabas tayo, ang dami, isang team tayo. They are the workers of the Lord. Obvious. Kung wala sila, hirap din kami magturo ngayon. They are worthy, sabi ng Panginoon, of their wages. I am not speaking these things according to human judgment. Am I? Or does not the law also say these things? For it is written, in the law of Moses, huwag mong bubusalan yung baka habang siya'y gumigiik. Pag ginawa mo yan, malaking problema yan. Amen? It will affect yung production niya. Sabi nga rito, hinighlight ko ng kulay red, pakibasa nga po. Pakibasa nga po. Bakang halang ba talagang concern ni God sa verse na yan? Sabi sa may verse 10, or is he speaking altogether for our sake? Yes, for our sake it was written. Because the plowman, yung nag-araro, ay umaasa siya sa kanyang inararo. Yung nag-harvest, ay umaasa rin siya na magkakashare siya ng crops sa kanyang hinarvest. Which is reasonable. Kahit sa ilagay mo yan sa normal na sitwasyon, even yung mga unbelievers kayang intindihin yan. How about you?
Nakikinabang kayo, ang daming magagandang katuruan na ibinigay ng Diyos dito. Tuwang-tuwa tayong lahat. Pero how about you? How do you respond to the commandments of God? Kaya nga mahalagang tanong yun eh, may karapatan ba? Totoo nga bang worthy yung mga workers na makinabang? Kaya kailangan ba talagang hirap na yung workers? Minsan si Minemesha, kasi may trabaho naman kasi may kumikita naman. Ganoon ba yung sinasabi ng Panginoon? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, basta nagtrabaho yan, regardless of his status, mayaman man siya o mahirap siya, dapat siyang tumanggap ng compensation. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Amen po ba? Kasi nagtrabaho siya. O, tignan pa natin ha. Kung nagtanim daw kami, sabi ni Apostle Pablo, kung nagtanim kami sa inyo ng spiritual things, hindi ba dapat marapat lamang na aani kami ng material things? Kasi spiritual things yung inimpart eh. Mahalaga ba yon yung tinanggap yung spiritual things? How do you value kung may timbangan ka? Ano ang mas matimbang? Yung material things o yung spiritual things? Ang ini-impart po rito is buhay. Ang pinag-uusapan po natin, buhay. Ang pinag-uusapan natin dito, yung connection natin sa ating Panginoon, yung maipaunawa yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, which is spiritual things. You cannot, hindi mo siya po pwedeng ipantay sa material things, sapagkat ang mga bagay sa mundong ito is nothing. Amen po ba? Do you not know that those, sabi rito, that those who perform sacred services eat the food at the temple, o nire-refer na sa Old Testament. Nasa New Testament po tayo ha. Ang sabi ni Apostle Pablo, hindi nyo ba alam, yung mga nagpe-perform doon sa may templo ay kumakain doon sa temple. O yun na nga yun eh. Kasi yung priest nga, di ba may portion siya? Sa burnt offering wala siyang portion. Pero sa grain offering may portion siya. Yung sa may peace offering, may portion yung priest. Sa sin offering, may portion din siya. Kung ang nag-offer yung ruler o yung ordinaryong tao, kanya yon, portion niya yon. So laging may portion yung priest. So, even sa may burnt offering, yung skin kanya eh. Skin lang, hindi po ba? Laging, nasa mind lagi ni God, yung mga workers, may portion yung mga workers ko. Yung nagtrabaho, meron silang portion. Ayon kay God. And those who attend regularly to the altar have their share from the altar. So also the Lord directed, utos ng Diyos, those who proclaim the gospel to get their living from... Oh, dapat nabubuhay din sila sa gospel kasi yun ang trabaho nila eh. Amen po ba? Amen po ba? Next week, mamay, isang box na strepsils ha? Pa nakakasagot ng amen ng maayos, walang garalgal sa lalamunan. Okay, so balikan po natin no, yung utos ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 18. The Levitical priest, o yung mga naglilingkod, all the tribe of Levi shall have no portion or inheritance. Kasi nga dedicated yung life nila eh, sa paglilingkod sa Panginoon. They shall eat the Lord's food, yung handog sa Panginoon na pagkain, iyon ang ibibigay ng Diyos sa kanila. As their inheritance. Yun yung inheritance namin eh. Amen po ba? Sumagot naman kayo. Hindi ko alam kung nagagalit na kayo sa akin. O ayaw nyo ng preaching ko. Miro nyo, patawarin nyo na ako kasi sa loob ng 10 taon ngayon ako nag-preach ng ganito. They shall have no inheritance among their brothers. The Lord is their inheritance, as He promised them. And this shall be the priest due from the people.
Yan. Tatanggapin niya yung mga offering, sacrifice, yung mga ox, yung sheep na inihandog. He shall give the priest the shoulder, the two cheeks, and the stomach. The first fruit of your grain, kanya yan. Due yan ng mga priest. Of your wine, of your oil, and the fleece of your sheep, you shall give him. The Lord your God has chosen him out of all the tribes to stand and minister in the name of the Lord, him and his sons for all the time. Amen. So every time na may makikita kayong tumatayo rito to work, they are worthy of their inheritance. Inheritance. Ang hirap mag-amen, ano? Ano ba yung mas mabagsik sa strepsils? Yung mahal, ano yun? Deplam. Yun, mas maganda yun. Kailan mahal yun eh. 35 yata isa nun eh. Para smooth, pag nag-amen, smooth na smooth yung talagang. Okay, tignan ninyo ha. Tignan ninyo si God. Kung gaano kay God ka-importante, lagi na sa mind ni God yung worker niya. Inutusan niya ang Israel. Sabi niya sa Deuteronomy 12 verse 9, be careful not to neglect the Levites as long as you live in your land. Wag niyo silang kakalimutan. Habang kayo ay nabubuhay, habang kayo ay nakikinabang sa serbisyo nila, wag niyo silang kakalimutan. Amen. Do not neglect the Levites living in your town, for they have no allotment or inheritance of their town. At the end of every 3 years, bring all the tithe and all the year's produce and store it to your town, and that the Levites who have no allotment of their inheritance in their town, and the aliens, the fatherless, the widow in your towns may come and eat and be satisfied, so that the Lord your God may bless you and the works of your hand. Nakakondisyon yung pag-bless din ni God sa inyo. Kapag i-bless ninyo, pag may heart kayo to bless yung mga workers niya, i-bless din kayo ng Panginoon. Pag naging madamot kayo sa mga workers ng Panginoon, magiging madamot din si God sa inyo. Yan ang problema kasi natin eh. Gusto natin lang yung tayo lang tatanggap ng blessing kay God. Pero ayaw nating mag-comply sa word ng Panginoon to bless din yung mga nagwo-work sa Kanya. Amen. Hindi ko po ito salita. This is not my invention. This is commandments of God. We are talking of inheritance and blessing. Kayo may inheritance kayo, may blessing kayo. Pero ang naglilingkod ng Panginoon ay may inheritance. Yung mga ibibigay niyo sa Panginoon, yun yung inheritance sa mga nagtatrabaho rito. Amen po ba? Okay, so lastly, God judges all men for their sins of what? Omission. Ano yung sin of omission? Yung merong ipinapagawa si God, hindi mo ginawa. Sin of omission, yung hindi mo ibigay yung portion na kinukuman ni God na ibigay para sa manggagawa. It is a sin of omission. Or for not paying what is due, yung priest due to the workers of his vineyard. Sabi nga ni Rosdoni, to divorce morality from economics is evil. Kasama yan eh, economics. We are talking about economics. Pag nagpipreach tayo, most of the time is about morality. But to divorce yung morality from economics is evil. And it incurs God's wrath and judgment. This requirement of good pay certainly applies to those in Christ's service. I pray na kayo ay nabiyayaan sa preaching sa araw na to. Nawa kayo ay nabiyayaan sa preaching sa araw na ito. Yan. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Mahirap po, alam nyo, eto tayo po rito, bihira lang po kami mag-preach about giving. Mabibilang mo yan sa daliri sa isang taon. Kasi nga, we expect na lahat tayo, we comply
We comply doon sa commands ng Panginoon. Kami naman, we do our best to give you the Word of God, the Word of life. Then, huwag kayong maging madamot. Ibigay nyo yung due para sa Panginoon. That's the portion of God's worker. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa lahat ng inordain mo sa buhay namin. Ikaw ang nag-provide ng sacrifice to save us from our sin, so to satisfy your holy demands of your righteousness and your justice. But also, Father God, you have restored us. Ni-restore mo, ni-reconcile mo kami pabalik sa iyo so that ang aming fellowship sa iyo ay mai-connect uli kami sa iyo, Panginoong Diyos. And you also have given us life and the Holy Spirit through Jesus Christ. Ang dami naming tinanggap sa iyo, Panginoon. That you even settle our inner conflict, our psychological problem about our guilt. Ang dami mong ginawa, Panginoong Diyos, upang kami ay makatayo lamang ngayon sa harapan mo at makapagsamba. Lord, nawa matuto kami magpasalamat tulad kung paano mong na-train ang bayang Israel to offer holy and acceptable before you. Panginoong Diyos, sa dami ng aming tinanggap sa iyo, we have all the reason to thank you. And you are worthy, Father God, to receive all blessing, all honor, all power, sapagkat nanggaling sa iyo ang lahat ng aming tinatangkilik. Thank you, Father God, na ang heart mo ay hindi lamang para sa kabuuan ng iyong bayan, pero ikaw ay mindful ka rin sa iyong mga workers. Lord, tulungan mo po ang bawat nakikinig, ang iyong mga anak, hindi lamang sa iglesyang ito, at lahat ng mga churches na makakapakinig ng preaching na ito, na ang iyong bayan ay maging mindful din sa kanyang mga workers. For they delivered life, the word of life, O Lord, to the people. Panginoong Diyos, kahabagan po kami at patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa area na to. And then, Lord, help your servant na ma-provide ang kanilang mga pangangailangan. Thank you, Father God, sa lahat ng mga biyaya mo sa amin. Thank you, O Lord, for your sustenance, for the life, and for our daily bread. We worship you, Father God. In Jesus' name, amen. God bless you all.